Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Miguel. Taong 1985. La Castellana, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa lola si Miguel. Natawagin na lang natin sa pangalang Lola Gracia. Pangkaraniwang matanda kung titignan. Ngunit sa kabila ng napakasimple nitong pagkatao, ay may nakatago pala na isang kakaibang katauhan. Galing sa malayong probinsya ng Mindanao itong si Lola Gracia. Napadpad sa Negros dahil sa kanyang asawang si Lolo Ico. Nung manligaw ito kay Lola Gracia, hindi niya alam ang totoong pagkatao nito. Ngunit hindi rin nagtagal. Napag-alaman niyang mula sa angka ng mga babaylan si Lola Gracia. Kilala ang kanilang pamilya sa probinsyang pinagmulan. Nang magpa siyang magpakasalang dalawa, kapwa pinili ang isang simpleng pamumuhay at nanirahan sa probinsya ni Lolo Ico. Pilit nilang itinago ang totoong pagkatao ni Lola Gracia sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa magkaroon sila ng mga anak. At dito nagsimula ang unti-unting pagkabunyag ng kanyang tinatagong sikreto. Nagsimula ito nung isama ni Miguel ang isang kaibigan mula sa paaralan. Walang pasok na mga oras na yon. Dahil nakatanggap ng banta ang paaralan na may bombang itinanim doon. Kagad na pinauwi ang mga estudyante. Sanay na ang mga kabataan sa ganoong sitwasyon na halos sa tuwing mag-aanunsyo ang paaralan. Imbes na matakot ay natutuwa pa ang mga ito. Nagkayayaan sila Miguel at isa pang kaklase na manguha ng niyog. Nagmamayari kasi ng malawak na taniman ng niyog ang pamilya ni Miguel. Ito ang kanilang pinagkukunan ng hanap buhay. Dahil wala namang pasok ay pumayag ito. Pagkarating sa kanilang tahanan, kagad silang nagpaalam sa Lola Gracia niya. Lola, mangunguha lang po kami ng niyog doon sa gawing dulo ng lote ha. Napatango na lamang si Lola Gracia dahil nagsusulsi ito ng mga sakong pinaglalagyan nila ng palay sa tuwing anihan. Kagad na ding umalis ang dalawang binata. At habang nasa daan, napansin ng kaibigan ni Miguel na may taong nangunguha ng mga nahulog na niyog. Kagad niya itong sinabi sa kaibigan. Uy Migs, tignan mo. Kilala mo ba yung taong yan? Hindi ba pagmamayari niyo tong niyoga na to? Hindi ba bawal manguha ng niyog? Tanong ng kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Dindo. Hindi namin pinagbabawalan ng mga tao dito, Dindo. Kung gagamitin naman nila para sa ikabubuhay nila, hinahayaan lang namin. Ang sabi kasi ng lola ko, maging mabait daw kami sa lahat ng mga tao dito eh. Tugon ni Miguel. Binati pa niya ang lalaking nangunguha ng niyog. Gumanti naman ito ng pagkaway at ngumiti. Kagad na silang tumuloy sa pupuntahan. At muli nakasalubong nila ang isang binatang halos kasing edad lamang ni Miguel. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Dindo ang tanungin ito. Nasa malayo kasi si Miguel na mga sandaling yon dahil naghahanap ito ng puno na may buko. Uy, nangunguha ka din ba ng mga niyog dito? Ayos ah. Parang kayo lang ang may-ari ah. Umalis ka na nga dito. Bigwasan pa kita eh. Wika ni Dindo sa mahinang boses.
Kagad namang tumalikod ang binata at naglakad. Ngunit habang papalayo ito, panay ang lingon niya kay Dindo at may kung ano itong binubulong. Maya-maya ay dumating na si Miguel na may daladalang buko. Natanaw nito yung papalayong binata, kaya kagad niyang tinanong si Dindo kung ano ang nangyari. Kuwan kasi. Wala naman, Miguel. Nagtanong lang siya kung pwede daw ba manguha ng nyug. Wika ni Dindo. Napatango na lamang si Miguel at inaya ang kaibigang bumalik sa tahanan upang makakain ng daladalang buko. Pagkatapos kumain, masayang nagkwentuhan ang dalawa nang biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Dindo. Napahawak ito sa tiyan at unti-unting nababaluktot ang kanyang katawan. Anong nangyayari sa iyo, Dindo? Masakit ba yung tiyan mo? Kailangan mo bang magbanyo? Yan kasi, napakatakaw mo eh. Wika ni Miguel. Sa pag-aakalang simpleng sakit ng tiyan lamang ang iniinda ng kaibigan. Ngunit nakailang balik na ito sa banyo dahil sa pagsusuka at pagdudumi. Hindi pa din nawawala ang sakit. At habang nagtatagal ay lalo lamang itong tumitindi. Napansin naman ni Lola Gracia ang nangyayari, kaya kagad itong lumapit sa dalawang binata. Ano bang nangyayari sa kasama mo, Miguel? Parang namimilipit na sa sakit ng tiyan ah. Tanong ni Lola Gracia. Hinawakan ito si Dindo sa pulso. Nanlaki ang mga mata ng matanda habang nakatitig sa kaklase ni Miguel. Saan ba kayo nagpunta at sinong nakaalitan mong bata ka? Tanong ni Lola Gracia. Napaisip si Dindo sa tanong ng matanda. Maging si Miguel ay hindi matandaang may nakaalitan si Dindo. Doon lang naman po kami nanggaling sa Nyogan, Lola eh. Wala naman po kaming ibang nakasalamuha doon maliban kay Mang Gaspar. At teka, Dindo, yung batang nakausap mo. Tugon ni Miguel. Bata ka ma? Sinong bata, Miguel? Muling tanong ng matanda. Hindi ko po alam yung pangalan, Lola eh. Pero yung bahay po nila, doon sa may gilid ng sapa, sa hangganan po ng lote. Tugon ng binata. Napailing si Lola Gracia at nagsalita. Ano bang ginawa mo sa batang yon? Huwag niyong sabihing sinaktan niyo siya. Tanong ni Lola Gracia. Wala po, Lola. Hindi ko po sinaktan yung batang yun. Kinausap ko nga lang po siya kanina eh. Tugon ni Dindo. Ngunit laking gulat ni Miguel sa mga sumunod na sinabi ng lola. Hindi mo nga siya sinaktan, pero pinagsabihan mo siya ng masama. Tama ba ako? Ay nako kayo mga kabataan kayo. Bantog na aswang ang mga taong nakatira doon sa gawing yon. Kaya hinahayaan na lang sila ng lolo mong manguha ng mga nyog dahil ayaw namin ng anumang gulo. Wika ni Lola Gracia. Biglang nanlamig si Dindo sa sinabi nito. Ano po ang ginawa nila sa akin? Bakit sobrang sakit po ng tiyan ko? Tanong ni Dindo. Ang ginawa nila sa iyo ay isang uri ng tegalpo, nakahalin tulad ng usog. Madali lang niyang gamutin kaso lang sa oras sa tinulungan kita. Mangangahulog ang kinakalaban ko ang kung sino man ang gumawa nito sa iyo. Tugon ni Lola Gracia. Hindi maunawaan ni Miguel ang sinasabi ng matanda. Kaya kagad itong sumingit ng tanong. Teka Lola,
Kayo po ang lalaban sa kanila. Paano nyo naman po gagawin yon? Sakto namang pumasok si Lolo Iko ng mga sandaling yon. At ito ang sumagot ng tanong ni Miguel. Hindi ko na ikwento sa iyo na ang lola mo ay mula sa angka ng mga manggagamot. Itinatago lang namin ito sa lahat dahil gusto naming magkaroon ng simpleng pamumuhay. Tugon ni Lolo Iko. Napatingin si Miguel kay Lola Gracia na nooy nakatitig lamang sa malayo. Marahang tumayo ang matanda at akmang aalis na. Nang biglang hawakan ng binata ang kanyang mga kamay. Lola, tulungan niyo naman po yung kaibigan ko. Kung talaga pong may kakayanan kayo, pakiusap naman po. Huwag niyo po siyang hayaang mamatay. Wika ni Miguel. Napabuntong hininga ang matanda at hinila ang kamay. Kagaya ng sinabi ko, Apa. Gusto kong mamuhay ng tahimik. Kaya pasensya na. Hindi ko matutulungan ang kaibigan mo. Tugon ni Lola Gracia sabay lakad palabas ng tahanan. Sandali lang, Apo. Hayaan mong ako ang kumausap sa lola mo. Wika ni Lolo Iko. Sabay sunod kay Lola Gracia. Gracia, maawa ka naman sa bata. Alam mo ang mangyayari kung hindi mo siya tutulungan. At isa pa, hindi ba bago tayo nagpasyang mamuhay ng payapa? Sinabi mo sa akin ang pangarap mo na makatulong sa iba, kagaya ng ginagawa ng iyong ama. Wika ni Lolo Iko. Napatingin si Lola Gracia sa sinabi ng asawa. Oo, Iko. Minsan kong pinangarap ang maging kagaya ng mga magulang ko. Pero baka nakakalimutan mo din kung ano ang dahilan ng kanilang kamatayan. Tugon ni Lola Gracia. Para sa kaalaman ng lahat, namatay sa pakikipaglaban sa isang mambabarang ang mga magulang ni Lola Gracia. At ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit pinili niyang magpakalayo-layo. Wala nang nagawa si Lolo Iko ng mga sandaling yon. Akmang lalakad na sana ito pabalik ng tahanan nang bigla nilang narinig na sumigaw si Miguel. Dali-daling tumakbo ang dalawang matanda at nakita nilang nangingisay si Dindo habang bumubula ang bibig. Kinukumpulsyon na ang batang ito dahil sa taas ng lagnat. Napakalakas naman ang tigalpong binato ng aswang na yon. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang ginawang pang-iinsulto ng kaklase mo, Miguel. Bueno, nandito na lang din ito. Wala na ako magagawa pa kundi kumilos. Iko, pakikuha ng mga kagamitan ko sa panggagamot. Utos ni Lola Gracia habang papaupo sa tabi ni Dindo. Hinawakan niya ang kamay nito. Pinisil ang pagitan ng hinlalaki at tinuro ang binata. Ilang segundo lang ang nakalipas ay nagkamalay na ito. Tulungan mo akong ilipat siya sa sala, Miguel. Doon ko ay tutuloy ang panggagamot. At ikaw, magsaboy ka ng asin sa paligid ng bahay. Magdidilim na at paniguradong sa oras na malaman ng mga aswang ang ginawa ko. Siguradong sasalakay sila. Ilabas mo din ang punyal na bato ko, Iko. Muling utos ni Lola Gracia. Nalabis namang pinagtaka ni Lolo Iko. Teka, Gracia, kailangan ba talaga ang punyal na bato ng tatay mo? Tanong ni Lolo Iko. Ang alam niya kasi ay pangpatay ng mga aswang ang gamit na yon. Lalo pa akong nailubog sa dugo ng babaeng usa. Sundin mo na lang ang sinasabi ko, Iko. Huwag ka ng maraming tanong. Sigaw ni Lola Gracia.
dahilan para mataranta si Loloy ko. Natawa naman si Miguel dahil sa kinilos nito. Huwag kang matawa, Miguel. Dahil may parte ka ding kailangang gampanan. Malalaman mo kung ano ito pagdating ng Loloy ko mo. Wika ni Lola Gracia. Hindi na nagtanong pa si Miguel. At nang dumating si Loloy ko, iniabot nito ang punyal na bato sa kanya. Teka Lola, ano pong ibig sabihin ito? Tsaka bakit sa akin niyo po ito inabot? Tanong ng binata. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon, sundin mo kung ano ang sasabihin ko. Hawakan mo ang punyal at kahit anong mangyari, wag na wag mong bibitawan. Tugon ni Lola Gracia. Napalunok ng laway si Miguel dahil sa sinabi ng matanda. Inaantay nito ang susunod na gagawin ni Lola Gracia. Nagsindi ito ng 5 pirasong kandila. Itinirik ang mga ito paikot sa higaan ni Dindo. Matapos ay naglabas ng langis at pinahid sa noo at dibdib ng binata. Sabay sabing, "Humanda kayo. Papapasukin ko na siya." Wika ni Lola Gracia. Matapos magsalita ay hinipan niya ang kanyang palad at dinampi sa noo ni Dindo. Umangat ang katawan ng kaibigan at nagsimulang magpipiglas. Ilang segundo ang lumipas. Nagbulat ng mga mata ang binata at tumitig ng masama kay Lola Gracia. Hindi ba't may usapan tayo, Gracia? Bakit nakikialam ka ngayon? Wika ng nakasapi kay Dindo. Hindi ako makikialam kung hindi nyo ginalaw ang mga tao sa paligid ko. Pinagbigyan ko na kayong makitira sa lote namin at mapasailalim sa proteksyon ko. Pero ano ang ginagawa mo? Tugon ni Lola Gracia. Sila ang naunang manlapastangan sa anak ko. Walang ginagawa ang bata sa kanila para pagsabihan nila ng masama. Nararapat lang sa kanya ang ginawa ko. Kaya kung makikialam ka sa pagpapataw ko ng kaparusahan, ituring mo na lang akong kalaban. Muling wika ng nakasanib. Tumaas ang kilay ni Lola Gracia at muling nagsalita. Sa palagay mo, matatakot ako sa banta mo. Paano kung palayasin kita sa tinitirahan mo? Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Wika ni Lola Gracia. Matapos magsalita ay tinutok nito ang kanyang daliri sa noo ni Dindo. Kaagad na nagsisigaw ang nakasapi na parang napapaso. Patikim pa lang yan. Kung hindi mo titigilan ang batang ito, tutuluyan kita. Nakita mo na ang kabaitan ko. Pero hindi mo pa nararanasan kung paano akong magalit. Wika ni Lola Gracia. Naglulupasay si Dindo sa simpleng dampi ng daliri na matanda. Umaangil ang nakasanib at patuloy na nagmamatigas. Tinignan na matanda si Miguel na nooy nakatulala sa kanya. Sabay sabing, "Halika dito, apa. Oras na para gawin mo ang parte mo. Ilabas mo ang punyal na bato sa kanyang sisidlan." Utos ni Lola Gracia. Dali-daling tumayo si Miguel at lumapit sa matanda. Nang ilabas nito ang punyal, nanlaki ang mga mata ni Dindo. Anong gagawin mo? Ilayo mo sa akin yan. Huwag kang lalapit, binata. Kung hindi, mapapahamak ang kaibigan mo. Pagbabanta ng nakasapi. Huwag kang matatakot sa sinasabi niya.
Nasa loob siya ng teritoryo ko. Itampi mo ang dulo ng punyal sa kahit saang parte ng katawan ni Dindo. Muling utos na matanda. Kaagad namang sinunod ni Miguel ang utos nito. Laking gulat ng binata dahil nang idampi niya sa kamay ng kaibigan ang punyal na bato. Bigla itong nangisay na parang nakuryente. Ano po bang nangyayari, Lola? Bakit po nanginginig si Dindo na parang nakukuryente? Tanong ni Miguel. Dahil sa pagkagulat ay bigla niyang tinanggal ang punyal sa pagkakadikit. Bakit mo tinanggal? Ituloy mo lang, apo. Hindi naman si Dindo ang pinapahirapan mo, kundi ang nilalang na nakasanib sa kanya. Kaya huwag kang mag-aalinlangan sa pagpataw ng parusa sa mga aswang. Ito ang katungkulan ng aking angkan na ngayon ipinapasa ko sa iyo, Miguel. Tugon ni Lola Gracia. Muling inilapat ni Miguel ang punyal na bato sa katawan ni Dindo. Tuloy-tuloy sa paghiyaw ang nilalang sa loob ng katawan nito, hanggang sa tuluyan ng sumuko. Sumusuko na ako. Oo na. Tatanggalin ko na ang tinanim ko sa katawan ng binatang ito. Wika ng nakasalib. Habang nagpapagpag ng katawan si Dindo, nakaumang pa din sa leeg niya ang punyal na bato. Nang matapos itong magpagpag, kaagad na inutusan ni Lola Gracia si Miguel na kitilan ito ng buhay. Ngayon na po, gamitin mo ang punyal na bato para tapusin ang buhay ng aswang na yan. Iguhit mo ito sa kanyang leeg nang sa ganon, mapatid ang koneksyon ng kanyang kaluluwa sa pisikal na katawan. Utos ni Lola Gracia. Kaagad namang sinunod ni Miguel ang sinabi ng Lola. At dito nasaksihan kung paanong unti-unting nawala ang buhay ng elementong nakasanib kay Dindo. Matapos niya itong gawin, nag-ihip ng dasalang matanda sa magkabilaang palad. Inilapat sa noo at dibdib ng binata. Maya-maya lang, nagkamalay na ito. Teka, anong nangyayari? Bakit po ako nakahiga dito sa sala ninyo? Tanong ni Dindo habang nagpapalingon-lingon sa paligid. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari. Importante na sa maayos ka ng kalagayan. Heto, isuot mo nang hindi ka na mabalikan ng mga aswang na nagtanim ng sumpa sa iyo. Tugon ni Lola Gracia. Unti-unting bumalik kay Dindo ang lahat ng nangyari. Ipinayo din ni Lola Gracia na doon na muna ito magpalipas ng gabi dahil mapanganib ang daan. Lalo pat nakaharap nila ang isang aswang sa kumbate espiritual. Hindi mawala sa isipan ni Miguel ang mga sinabi ni Lola Gracia. Kaya kinabukasan, kaagad niya itong tinanong tungkol sa batong punyal. Ipinaliwanag naman ng matanda ang tungkol sa gamit. Ayon kay Lola Gracia, isang sinaunang sandata ang punyal na bato. Binasbasan ito ng mga diwata at pinagamit sa mga tao bilang pangdepensa laban sa mga elemento at mga diwatang nagnanais manakit sa kanila. Dagdag pa ng matanda, maliban sa kakayanang pumatay ng aswang, may kakayanan din ang punyal na pumatay ng isang bathala sa tamang mga kamay. Pumapatay po ng bathala, Lola? Paano po yun? Tanong ni Miguel. May paniniwala ang aming mga ninuno na kapag inilubog ang punyal sa dugo ng babaeng usa, nagiging lason ito sa mga matataas na uri ng diwata at maging sa isang bathala.
Isang dampi lamang sa balat ng mga ito. Maaari nilang ikamatay. Kaya pag-ingatan mo ang punyal na yan. Dahil kapag nagkamali ka sa paggamit, maaari din itong magdulot ng kapahamakan sa kapwa mo at maging sayo. Pagpapaliwanag ni Lola Gracia. At ito ang naging simula ng pagbabago sa buhay ni Miguel. Naging simula din ito ng paglaganap ng kakayanan ni Lola Gracia. Sa paglipas ng ilang taon, kinilala ang husay na matanda sa larangan ng panggagamot. At bilang nag-iisang apo si Miguel, ito ang nagsilbi nitong katuwang sa lahat ng gawain. Tuluyan ang nabaon sa limot ang nangyari kay Dindo. Inakala nilang hindi na ito mauulit pa. Ngunit isang hapon, may pasyenteng dinala sa tahanan na halos kapareho ng kaso ni Dindo. Biglang sumagi sa isipan ni Miguel ang mga kaganapan maraming taon na ang nangyari. 17 taong gulang na siya na mga sandaling yon. At ang taong dumating sa tahanan ang naging pinakauna nitong pasyente. Dahil biyasa na sa panggagamot si Miguel na mga panahong yon, hinayaan na lamang ito ni Lola Gracia. Naupo na lamang sa tabi habang pinapanood ang apo. Sa kalagitnaan ng panggagamot, may nangyaring hindi inaasahan. Laking gulat ng binata dahil biglang tumawa ng napakalakas ang kanyang pasyente. At boses ng isang lalaki ang lumalabas dito. Napatayo si Lola Gracia at akmang aagawin ang panggagamot kay Miguel. Ngunit tumanggi ang binata. "Hindi po, Lola. Alam ko kung ano ang pakay ng nilalang na nakasanib sa katawan ng babaeng ito. Ramdam ko sa kanya ang kaparehong presensya ng gumagambala kay Dindo. Kaya naman, hayaan niyo sana akong harapin siya." Wika ni Miguel. Kaagad nag-usal ng mga dasal panggapos ang binata. At habang ginagawa niya ito, biglang nagsalita ang nakasanib. "Hindi na kailangan ng ganyang orasyon. Narito lang ako para maghatid ng mensahe. Alam kong hindi mo pa nakakalimutan ang nangyari. Maraming taon na ang nakakaraan. Alam ko ring darating sa punto na magkakaharap tayo. Napakabata mo pa na mga sandaling kinitil mo ang buhay ng anak ko. At ngayong nasa hustong gulang ka na. Siguro naman may sarili ka ng pagpapasya na tumanggap ng isang hamon." Wika nito. Napatingin si Dindo kay Lola Gracia. Napatango lamang ito bilang pagsang-ayon sa balak ng apo. "Hindi ko alam na babalik pa pala kayo. Pero sige, sa palagay ko, sapat na ang kaalaman ko para harapin ka sa isang labanan." Tugon ni Miguel. Tumawa ng malakas ang nakasanib at nagbigay ito ng panuto sa binata. "Sa labas ng baryo, may isang bakanting lote. Doon tayo magharap. Siguruhin mo lang na darating ka. Dahil sa oras na hindi ka sumipot, iisa-isahin ko ang mga tao sa baryong ito." Banta ng nakasanib. Mas lalong tumindi ang pagnanais ni Miguel na harapin ang nilalang. Kaagad itong naghanda. Sakto din namang papalubog na ang araw. Kaya minabuti ng binatang puntahan ang sinasabing lugar ng nilalang. Pero bago pa man tuluyang umalis, dumating si Lolo Ikong galing sa pangangaso. Kasama nito ang isa sa mga pinsan ni Miguel at may daladala itong buhay na usa. Biglang sumayad sa isipan ng binata ang tungkol sa punyal.
Dali-dali itong pumasok sa loob ng silid upang kunin ito. Wala na sana akong balak pang gamitin ng punyal eh. Pero sa pahintulot po ninyo, Lola Gracia, gusto ko pong subukan ang kakayanan ng gamit na ito. Wika ni Miguel. Hindi naman tumutol si Lola Gracia at sa halip. Inutusan nito ang pinsan ni Miguel na katayin ang usa at kunin ang dugo nito. Matapos sundin ang pinag-uutos na matanda, inulubog nito ang punyal sa plangganang may dugo ng usa. Habang nakababad ang sandata, nag-uusal ng dasal si Lola Gracia. Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang makitang unti-unting natutuyo ang dugo na tila sinisipsip ng punyal. Nang matapos ang ritual, dinampot ni Lola Gracia ang punyal sa pamamagitan ng itim na tela. Iniabot ito kay Miguel, sabay sabing, "Tandaan mo ang panganib na dulot ng sandata. Bunutin mo lang sa oras na alam mong magigipit ka na." Bili ng matanda. Matapos ang usapang iyon ay tumuloy na si Miguel. Hindi naman kalayuan ang lugar na sinasabi ng sumapi sa kanyang pasyente. Pagkarating sa lugar, nakita ng binata ang isang lalaking nasa edad 40. Matipuno ang pangangatawan at may mahabang buhok. Nakumpirma niya na ito yung sumanib nang bigla itong magsalita. "Hindi ko akalaing darating ka. Alam mo bang iniisip ko na puro ka lang yabang? Pero heto ka ngayon sa harapan ko. Siya nga pala. Ako si Udong. Hindi ko malaman kung ano ang pumasok sa utak mo para tanggapin ang hamon ng isang aswang." Wika ni Udong, sabay sugod kay Miguel. Sa kasamaang palad, hindi inaasahan ng binata ang biglaang pagsugod ng kalaban, kaya hindi ito nakapaghanda. Tinamaan si Miguel ng suntok sa sikmura, dahilan para mapalhod ito at manghina. "Hanggang dyan ka na lang ba? Tumayo ka at patunayan mo ang husay na pinagmamalaki ng pinagmulan mong angkan." Muling wika ni Udong. Walang kaalam-alam ang kalaban na unti-unti na palang tinataas ni Miguel ang kanyang depensa. Laking gulat nito nang bigla siyang binigwasan ng binata, dahilan para tumilapon ito palayo. "Hindi ako pumunta dito para magpagulpi sa'yo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang paghamon mo sa akin." Tugon ni Miguel. Habang papatayo si Udong, muli siyang sinugod ng binata. Sunod-sunod na pag-atake ang binibigay nito, na ikinagulat naman ng kalaban. Masyadong minaliit ni Udong ang kakayanan ng binata. Hindi niya akalaing napakalakas na pala nito bilang isang baguhan. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng pagkapagod si Udong. Tuluyang bumagal ang pagkilos at tuluyang nakahanap ng butas si Miguel. Hinugot nito mula sa kanyang tagiliran ang batong punyal. Walang kaalam-alam si Udong tungkol sa bagay na yong kaya nakuha pa niyang tumawa. Sa palagay mo, mapapatay ako ng laruang mong yan? Mukhang iniinsulto mo naman yata ako, bata." Wika nito. Sa pagkakataong yon, nagpalit ng anyo si Udong at dali-daling sinugod si Miguel. Ngunit kagad din itong natigilan nang maramdaman niyang bumaon ang punyal sa katawan. Napayuko ito at napatingin kay Miguel, na nooy nakangiti ng nakakaloko. Ngayon,
Tignan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Wika ng binata sabay bunot ng punyal. Hindi na nakapagsalita pa si Udong dahil ramdam nito ang pagkalat ng kakaibang kamandag sa katawan. Unti-unti ay nagbalik ito sa anyong tao. Tila alikabok na tinatangay ng hangin. Dahan-dahang nalusaw ang katawan ni Udong. Magsilbi sana ng aral sa inyong mga aswang ang araw na ito. Sa oras na may gumalaw pa sa mga tao dito sa baryo, sisiguraduhin kong sasapitin nila ang kaparehong kapalarang sinapit mo. Wika ni Miguel. Dahil sa nangyari kay Udong, nagsipagpulasa ng iba pang mga aswang na nakatira sa lugar. Kinatakutan ang binata dahil sa angkin nitong bangis. Hindi lamang sa larangan ng pakikipaglaban, kundi maging sa kumbate espiritual. At ang lahat ng ito ay dahil sa aklat ng kaalaman ni Lola Gracia at ang tangan na punyal na bato. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Philip. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, kasalukuyan silang nakatira sa bahay ng namayapang lola. Kasama ang kapatid na si Ping, ang ama na si Mang Toto at inang si Aling Aurora. Ngunit hindi lang sila ang nakatira doon sa tahanan. Kasama rin ang tiyahin at pinsan na kapwa malayo ang loob sa kanila. Puro inggitan at samaan ng loob ang namamagitan sa kanilang mag-anak. At sa katunayan, noong nabubuhay pa ang lola ay kasundo nila ang pinsan. Nakakalaro pa nga nila noong bata pa. Pero noong nagkaroon ng malaking hidwaan sa pagitan ng ama at sa asawa ng tiyahin, mula noon, hindi na sila nakakausap. Para bang tinuruan itong lumayo ang loob sa kanila. Lumipas ang maraming taon na hindi nagkikibuan. Kahit nasa iisang bubong, ang turingan ay parang hindi magkakakilala. Mabuti na lamang, malaki-laki ang bahay kung kaya't merong espasyo para sa dalawang pamilya. Siya nga pala, dahil kapos sa pera, hindi na nakapagpatuloy si Philip sa pag-aaral. Si Ping lamang ang nakapagtapos kaya medyo umangat ang pamumuhay nila. At dahil sa natamasa ng pamilya, lalong nadagdaga ng inggit ng tiyahin na si Aling Melba. Palibhasa, ang anak nilang si Cristal ay wala pa ring trabaho. Samantalang si Ping naman, nakahanap kaagad na magandang papasukan. Ganon din si Philip. Isang gabi, pauwi na ang binata galing sa trabaho nang makita yung kababaryo nilang si Aling Pasita na naghuhukay ng lupa sa bakuran. Merong sako sa tabi na para bang merong nakasilid. Napatingin sa kanya ang matanda kaya binati niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa. Inililibing ko lang yung alaga kong aso at pusa, iho. Tugon ng matanda. Napansin niya na hindi ito ngumiti kaya alam niyang nalulungkot ito. Ganun po ba? Ikanululungkot ko pong malaman yan. Teka, bakit po magkasabay silang namatay? Muling tanong ng binata. Tumugon si Aling Pasita na nalaso nito. Umuwi pa kanina ngunit nangihina na. Alam ko, iho, kung sino ang gumawa nito. Ang tiyang Melba mo. Ayaw na ayaw niyang nagpupunta ito sa harapan ng bahay niyo. Dumudumi daw kaya bumabaho ang lugar. Minsan na kaming nagtalo dahil lang dito.
Hindi ko naman pwedeng ikulong dahil nalulungkot. Napakasama niya. Wala siyang kasing sama. Dagdag ni Aling Pasita. Gusto sanang tulungan ni Philip ang matanda ngunit mukhang hindi na kailangan. Sa edad nito, nakabungkal pa ito ng malalim at ngayon, tinatabunan na ang mga patay na hayop. At hindi niya alam kung pinaglalaruan siya ng paningin. Dahil tila nakita niyang namumula ang mga mata ng matanda. Pero nang titigan niyang mabuti, nagbalik na sa dati ang kulay ng mga mata ni Aling Pasita. Doon pa lamang niya nalamang namamalikmata nga siya. Kaya nagpaalam na ito na uuwi na ng tahanan. Ngunit saglit siyang napigilan. Nagsabi ito na wag gagayahin ang ugali ng tiyahin. Kaya napatango na lamang ang binata. Noong papasok na ng tahanan, nakasalubong niya ang tiyahin na mukhang nagpapahangin sa labas. Umirap ito at sabay bumulong. Ganito palagi ang tagpo kapag mainit ang ulo. Gusto niya sanang sagutin pero mas pinili niya maging kalmado. Tuloy-tuloy na lamang itong naglakad saka nagpatay mali siya. Siya nga pala. Malaki ang kwarto kaya magkakasama silang apat roon. Meron silang tigi-isang papag at doon pa rin kumakain. Noong tuluyang makapasok sa silid, naabutan niyang gising pa ang ina, pero ang tatay ay mahimbing nang natutulog. Samantalang ang kapatid naman, panggabi ang pasok kaya wala ito sa tahanan. Sinabihan ng ina na yung pagkain ay nasa maliit na mesa malapit sa papag. Tumango lamang si Philip at nagsabing mamaya na lang kakain. Hanggang sa natanong nito kung anong problema ng tiyahin. Ay naku anak, kanina habang wala ka rito, nagkaroon na naman ng sigawan. Nalaman ni Belba na buntis ang anak niyang si Kristal. 2 buwan na palang buntis at kanina lang pinagtapat. Kaya yun, nagwala na naman kanina. Mainit ang ulo dahil umaasa siya kay Kristal na makakatulong ito sa kanya. Pero isa rin palang sakit sa ulo. Wika ni Nanay Aurora. Kaya napailing na lamang si Philip. Ikwinento naman yung ginawa ng tiyahin sa mga alaga ni Aling Pasita. Ay nako, grabe naman magalit yung babaeng yon. Pati ba naman yung mga walang malay na hayop dinamay pa? Dahil sa pag-uugali niya, hindi talaga natin siya makakasundo. Tugon ni Nanay Aurora. Nay, totoo po bang aswang si Aling Pasita? Doong maliit pa lang ako, usap-usapan na yung tungkol sa pagkatao niya. Kaya yung ilan sa mga kabaryo natin, ilag sa kanya. Pero mas marami naman ang nakikipagkaibigan. Tanong ni Philip. Sumagot ang ina na malakas ang kutob nito na aswang nga si Aling Pasita. Merong magpapatunay na ganun ang pagkatao ng matanda. Ito ay walang iba kundi si Mang Berting. Isang tindero ng balut na kaibigan ng mga magulang. Ayon sa ina, nasaksihan nito isang gabi si Aling Pasita na gumagapang na parang hayop. Nanlilisik ang mga mata at walang saplot sa katawan. Mabuti na lamang, wala itong ginawa kay Mang Berting. Pero kahit merong nakakaalam sa madilim nitong sikreto, wala gaanong natakot dahil wala namang binibiktima. Sa kabila ng mga sinabi ng ina, hindi pa rin naniwala si Philip. Lumaki ito sa probinsya na wala namang nakakaengkwentro na ganitong uri ng nilalang. At isa pa, itinuturing na lang niya na guni-guni ang nakita kanina sa matanda. Matapos ang kwentuhan, kumain na si Philip.
At matapos yon nagbasa muna ng libro hanggang sa dalawi ng antok. Kinaumagahan, maulan ang araw na yon. Samantalang rinig naman nila sa kabilang kwarto ang pagtatalak ni Aling Melba. Nagtataka ito kung bakit butas ang bubungan kaya may tumutulong tubig. Nagpaparinig pa ang ginang na dahil yon sa mga kalapate. Yung mga dumi nito ay naiipon sa bubungan, kaya nabubulok ang mga yero. Napailing na lang si Mang Toto nang marinig ito. Kahit kailan talaga napakaarte ng kapatid kong yan. Kaya iniwan ng asawa Pakialam niya ba kung nag-aalaga ako ng kalapate? Bahay niya ba to? Kay nanay ito Sinisisi pa talaga ang mga alagang hayop. Natural lang na magkabutas ang yero. Dahil luma na ang bahay. Dalaga pa lang si nanay nang pinatayo ito. Dapat bumili lang siya ng pangtapal sa bubong. At lagyan na rin niya. Pati yung matabil na bibig niya. Napakaingay Wika ni Tatay Toto. Alam nito na siya ang pinaparinggan dahil siya lang naman ang merong alagang kalapate. Subalit pinayuhan ito ng asawang si Nanay Aurora na maghunos dili para hindi na magkagulo. Pagsapit ng tanghali, tuluyan ng tumila ang ulan. Oras na rin ng pagpasok ni Philip sa trabaho. Habang naglalakad papunta sa terminal ng tricycle, natanaw niya si Aling Pasita sa daan. Malayo pa lamang ay kitang-kita niyang nakangisi. Nung malapit na sila sa isa't isa, nagtanong ito kung nagtatalak na naman ba ang tiyahin kaya napatango na lamang. Natanong pa nito kung bakit alam niya ang tungkol roon. Medyo kinalabutan ito sa naging tugon ni Aling Pasita. Nagsisimula pa lamang ako. Wika ng ginang. Sa kabila ng narinig, pinilit niyang tanggalin ang takot at tumiretso sa sakayan ng tricycle para sumakay. Hindi niya alam kung bakit magpa hanggang sa trabaho. Paulit-ulit pa ring sumasagi sa isipan ang tungkol sa sinabi ng matanda. Para bang may ibig itong ipakahulugan. Dahil dito, hindi tuloy siya makapagkahon ng maayos sa pinamili ng mga customer. Isa itong bagger sa supermarket. Kaya pagsapit ng tanghalian, natanong niya sa katrabaho kung paano malalaman na aswang ang isang tao. Ang kaibigan niyang ito ay naniniwala sa mga kakaibang elemento. Ang sabi naman nito, maraming paraan ngunit ang mas epektibo, ang pagtitig sa mga mata at binibigay nitong pagkain. Ipinaliwanag ng kaibigan ang gagawin para malaman kung ang tao ay merong madilim na sikreto. Maya-maya pa, nagtanong ito kung sino ba ang pinaghihinalaan niya. Kaya sinabi naman ni Philip na si Aling Pasita. Nang marinig ito ng kaibigan, nanlaki ang mga mata. Sinabi nito sa kanya na aswang si Aling Pasita dahil kilala niya ang matanda. Noong minsang bumili ang ninong ng nilupak sa matanda noong dating nagtitinda pa ito, naghinala ito sa pagkain. Kaya pinataka nila ng kalamansi. Hanggang sa yung nilupak ay unti-unting nangamoy. Masangsang na parang amoy dugo. Hanggang sa kalaunan, nabaliw yung ninong niya kaya walang naniwala sa pinagsasabi nito. Hindi alam ni Philip kung dapat ba siyang maniwala sa kwento ng kaibigan. Pero sapat na ang nalaman upang mas paghinalaan pa ang matanda. Mabilis na lumipas ang oras at pagsapit ng gabi. Natapos na ang trabaho kaya umuwi na ang binata. At nang madaanan ang bahay ni Aling Pasita, napansin niyang merong matandang lalaki roon.
Nagtataka ito kung bakit may kasama ang matanda sa tahanan. Dahil sa pagkakaalam niya, nag-iisa na lamang ito sa buhay. Sa huli, inisip niya na baka isa lamang bisita kaya tumuloy na siya sa paglalakad. Noong buksan ng tarangkahan, nagtataka ito kung bakit nakakandado. Kaya tinawag niya ang ina at pinabukas ito. Mabuti na lamang, meron itong duplicate na susi kaya nabuksan niya. Nay, sino ba yung nagsara? Hindi niyo naman sinasara dahil alam niyong uuwi ako galing sa trabaho? Tanong ni Philip. Tugon ng ina na baka si Tiyang Melva. Mukhang nang-iinis. Meron din itong susing pinangahawakan kaya napailing na lamang si Philip. Pumasok na sa kwarto. Medyo busog pa naman siya kaya diretsong natulog. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa magising siya nang merong yumugyog sa kanya. Nang imulat ang mga mata, nalaman niyang si Ping yon. Natanong niya kung anong kailangan. Nagulat siya sa binulong ng kapatid sa kanya. Ang sabi nito, noong lumabas siya ng tahanan para magpahangin, meron itong nakitang tao sa bubungan. Malakas ang kutob nito na baka isa itong magnanakaw. Nang malaman naman yon ni Philip, lumabas siya para tignan. Ngunit laking gulat niya nang merong buwaba na malaking pusang itim galing sa bubungan. Noong tignan niya ng maigi, kumbinsido itong hindi ito normal na hayop. Naglalaway ang bibig, nakalabas ang dila at malaki ang mga mata. Tumititig pa nga ito sa kanya ngunit nang bugawin, lumayo namang kagad. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot kaya pumasok na at sinabi sa kapatid na maaaring aswang yon. Hindi naman naniwala si Ping dahil malakas ang pakiramdam nito na isa lamang itong magnanakaw. Natawa pa nga ang kapatid dahil hindi naman sila ganun kayaman para pagnakawan. At sa huli, napagpasyahan na nilang matulog at baka magising pa ang mga magulang. Kinabukasan, muli na namang sumigaw si Aling Melva. Rinig na rinig nila ang labis na pag-aalala para sa anak na si Cristal. Kaya kahit may sama pa ng loob ang ama sa tiyahin, nagpayo ito na dalhin sa doktor. Dinudugo si Cristal, kaya labis ring nag-aalala ang ama sa pamangkin. Subalit tumanggi si Aling Melva. Ang sabi nito, huwag nang makialam sa problema. Namura patuloy si Mang Toto. Malakas ang kutob ni Aling Aurora na hindi pangkaraniwan ang nangyari kay Cristal. Kaya kinausap nito ang asawa na hindi doktor ang kailangan, kundi isang manggagamot. Kaya kahit walang abiso kay Aling Melva, nagpatawag sila ng isang albularyo. Hindi na rin tumutol pa si Aling Melva at baka maubusan ng dugo ang anak. Matapos magamot ng albularyo ang pasyente, nagsagawa ito ng pagtatawas. Hanggang sa malaman ito ang resulta. Wala na ang sanggol sa sinapupunan ng dalaga. Nakuha na ng aswang at maaaring yung butas sa bubong ay gawa ng isang elemento. At sa mabilis na paraan ay nakuha nito ang sanggol. Ito ang dahilan kung bakit dugo na lamang ang nilabas ng dalaga. Natanong ni Aling Melva kung sinong aswang at kung saan matatagpuan. Ngunit ang sabi ng manggagamot, hindi nito alam kung saan banda dahil malakas ang sabulag nito ngunit kababaryo nila. Kaya nagkaroon ng pagdududa si Aling Melva na baka si Aling Pasita.
ito lamang ang pinaghihinalaan sa kanilang lugar. Noong unti-unti nang bumuti ang lagay ni Kristal at nang maibigay na ang mga halamang gamot, umalis na ang manggagamot. Hanggang sa dito na nilabas ni Aling Melva ang galit. Ang sabi nito, maghihiganti siya sa gumawa nun sa anak. Alam ni Tatay Toto na merong kakilalang mangkukulam ang kapatid, kaya binawalan niya ito sa nais nitong gawin. Tumigil ka nga. Mga hayop rin kayo. May dala kayong malas kaya ito yung nangyari sa amin. Kung ayaw mong madamay at ang pamilya mo sa galit ko, huwag kang makikialam. Wika ni Aling Melva. Kaya tinikom na lamang ni Mang Toto ang bibig. Kitang-kita ni Philip sa itsura ng tiyahin na galit ito. Mukhang tototohanin ito ang naging pagbabanta kapag nakialam ang ama. Ang mangkukulam ay kaibigan ng tiyahin. Nagawa na nga nitong ipakulam noon yung kabit ng asawa. Ngunit kalaunan, natanggap na rin ang pangiiwan ng mister. Kaya yung sumpa ay tuluyan ng pinatanggal. Pero iba yung nakikita ni Philip sa tiyahin na mga sandaling yon. Mukhang porsigido talagang makaganti sa elemento. Saglit na umalis si Aling Melva at pinuntahan nga ang kaibigan. Nagdaan ng higit kumulang kalahating oras ay bumalik na ang tiyahin. May kasama itong lalaki at pinaakyat sa bubong. Hindi niya alam kung anong pinagawa nito. Pero malakas ang kutob ng binata na meron itong pinapakuha. Hinayaan na lamang nila yon. Dahil total, aswang naman ang ipapakulam at hindi tao. Pero para sa sarili ni Philip, tutol pa rin ito sa gagawin ng tiyahin. Pagsapit ng tanghali, muling pumasok si Philip sa trabaho. Muli niyang nadaanan ang tahanan ni Aling Pasita. Napansin niyang mukhang walang tao sa loob dahil nakasara ang bintana. Wala rin itong naririnig na ingay ng radyo. Ito palagi ang libangan ng matanda tuwing tanghali. Alam niyang hindi ito yung bumiktima sa pinsan. Kilala niya ito bilang mapagtimpi kahit madalas awayin ng tiyahin. Noong nagtitinda pa ng kakanin, madalas itong mamura ng tiyahin kapag dumaraan sa tahanan. Palagi pang pinaparatangan na marumi ang paninda. Kaya malayo niyang pinag-isipan na ito ang may gawa sa pagkawala ng sanggol. Noong araw na yon, nakapagtrabaho na siya ng maayos kaya tuwang-tuwa ang amo. Hindi na siya pinag-overtime kaya nakauwi ng maaga. Ngunit noong nasa bahay na ay nawala ang sigla. Nang malamang merong lagnat ang kapatid. Ang kwento ng ina, kanina ay mas mataas pa ang lagnat nito. Medyo buwaba na lang ng painumin ng gamot. May hinala ang mga magulang na baka nagkabulutong tubig dahil mabilis itong tinutubuan ng maliliit na butlig sa braso. Kaya sinabi niya na bukas ipapatingin kagad ito sa doktor. Pero pagsapit ng kinabukasan, mas dumami pa ang butlig nito kaya kagad nila itong dinala sa ospital. Subalit pagkarating roon, niresetahan lang sila ng gamot dahil gagaling rin naman ang bulutong kapag tuloy-tuloy lamang sa pag-inom. Ngunit mabilis na lumipas ang 1 linggo. Hindi pa rin gumagaling si Ping. Bumababa lamang ang lagnat tuwing umaga ngunit pagsapit ng gabi, muling tumataas ang temperatura. At isa pa, sa halip na mabawasan ang tumutubong butlig, mas lalong dumarami dahil meron na ring sa muka.
May mga araw ding hindi pumapasok si Philip sa trabaho para lamang maalagaan ang kapatid. Hanggang sa isang araw, inutusan siya ng ina na bumili ng lugaw. Wala pa rin kasing ganang kumain si Ping dahil sa sakit. Nang madaanan ang bahay ni Aling Pasita, nagtataka ito nang merong pinaglalamayan roon. Hanggang sa nakita niya sa nakapaskil na tarpaulin ang larawan ng isang matandang lalaki. Pamilyar ito sa kanya dahil ito yung manong na minsang nakita sa bahay ni Aling Pasita. Hindi naman niya maiwasang mahiwagaan kung anong kinamatay. At sa huli, naisip niyang baka may karamdaman. Maglalakad na sana ito nang merong tumawag sa kanya. Si Aling Pasita. Nakita niyang namumugto ang mga mata. Halatang umiyak na magdamag. Dahil sa awa ay nilapitan niya ang matanda at nagpahayag ng pakikiramay. Subalit mahigpit siyang hinawakan sa mga braso. Nagsabing lisanin na ang tahanan dahil meron itong dapat singilin sa pagkawala ng asawa. Kitang-kita ang nanlilisik nitong mga mata at pagtulo ng laway sa bibig. Kaya dahil sa labis na takot, kumaripas na ng takbo si Philip. Nang tuluyang makabili na ng lugaw, sa ibang daan na ito dumaan para hindi makita ang nakakatakot na itsura ng matanda. At pagkauwi ng tahanan, nadatnan niyang nagtatalo ang tiyahin at ama. Base sa narinig mula sa mabungangang tiyahin, inaamin ito na pinakulam si Ping kaya nagkaroon ng lagnat. Kinumpronta na ito ng ama. Ipinapabawi na lang nito ang sumpa sa oras na lisanin nila ang bahay. At ayaw nitong makita pa ang kanilang pagmumuka. Kitang-kita ni Philip sa itsura ng mga magulang ang matinding galit nang malaman yon. Kahit siya ay parang gusto niya ring sakta ng tiyahin. Ngunit mas pinili niyang magtimpi at kinumbinsi ang ama't ina na lumipat na lamang na matitirahan. At ipasa Diyos na lamang ang masamang ugali ni Aling Melva. Napapayag naman ang mga magulang at maging ang kapatid. Hanggang sa nakatagpo naman sila na mauupahang bahay sa kabilang lugar. Kaya nang sumunod na araw, gumaling na rin si Ping. Ibig sabihin, tumupad sa usapan ang tiyahin na sa oras na umalis sila, tatanggalin nito ang sumpang pinataw sa kapatid. Hindi sukat akalain ni Philip na dahil lamang sa inggit ng tiyahin, kaya nitong gumawa ng masama kahit pa sa sariling kadugo. Ngayon lamang niya nalaman na meron palang ganitong klase ng tao. Hanggang sa isang araw, meron silang nasagap na masamang balita galing sa kamag-anak. Si Tiang Melva at yung anak nito natagpo ang patay sa loob ng tahanan. Parang hindi tao ang may gawa sa paraan ng pagpaslang. At dahil sa nalaman, biglang naalala ni Philip ang sinabi sa kanya ni Aling Pasita. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, grabe yung pag-uugali ng tiyahin ni Philip. Marami na din ako nasaksihan na ganitong tao. Kahit kamag-anak, kayang taluhin para lamang sa sariling kaginhawaan. Pero sana, magsilbing aral sa atin ang karanasan ni Aling Melva. Nang dahil sa pagiging sakim, natanggap niya ang kanyang karma. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento.
Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.